So speaking of Hartmann's procedure, let us address the elephant in the room. So this is the elephant. Hi guys, this is Serge On and in here we're going to talk about everything medical surgical. So tanang sakit sa kalibutan. At dahil nga sabi ng iba na everything is political, in this video we are going to discuss kung ano talaga ang sakit ni BBM. Bakit pumapayat ang presidente? So marami ang nag-worry nang nabalita ang under medical observation daw si BBM after experiencing discomfort. Pero marami din ang hopeful. Bakit kaya? Anyways, dahil impartial tayo dito, let us put aside our political biases at alamin natin mula mismo sa kanya kung ano ba talaga ang sakit niya. Na-ospital sa Quezon City kagabi si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pamamaga ng bahagi ng malaking bituka. Ang bituka mo is divided into two, ang small at ang large intestine. Ang malaking bituka, aka large intestine, aka colon, ay further subdivided into 5 parts. Ang cecum, ascending colon, transverse colon, descending at sigmoid colon. So nice to know lang, cecum is Greek for blind dahil isa siyang blind pouch. Diyan nakalawit ang appendix mo. While sigmoid comes from the Greek word sigma dahil mukha siyang letter S. Ang purpose ng bituka mo ay para mag-absorb ng nutrients at tubig mula sa kinain mo. So nutrients sa small intestine, tubig sa large intestine. Yan ang dahilan kung bakit pag ginawan ka ng colostomy or daanan mula sa colon, ang dumi na lalabas dyan parang jebs na talaga. Pero pag ileostomy or butas mula sa small intestine pa, liquid pa ang dumi. Kasi nga hindi pa na-absorb ng large intestine mo ang volume ng tubig bago pa ito lumabas sa katawan. Sa press briefing kanina ipinaliwanag ng palasyo ang dahilan ng pagliban ng Pangulo. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. So ang chief complaint ni BBM ay discomfort. Now discomfort can mean a lot of things, but in this case, most likely we are dealing with abdominal discomfort. So maraming uri ng discomfort. So pwede siyang pain, pwedeng dyspepsia, pagtatae, constipation, bloating, so very vague. So very non-specific. So very unclear. So, if ever abdominal pain, so meron kang clues dyan kung anong klaseng sakit ang meron ka, depending on the type and the location ng pain na nararamdaman mo. Pag dito mahapde, pwedeng ulcer. So, pag parang pinipiga siya banda rito, pwedeng gallstone. Pag umaabot ang sakit sa likod, so pwedeng pancreatitis. Pag dito naman, pwedeng appendicitis. Pag sa kabila, most common cause dyan is diverticulitis. Pag sa puson, pwedeng UTI na may infeksyon sa pantog. Again, pwede. Pero kailangan i-confirm ng medical history, ng lab test at imaging studies. His doctors advise rest and monitoring, and his condition remains stable. Kinumpirma ng palasyo na sa isang pribadong ospital sa Quezon City inobserbahan at nagpalipas ng gabi ang Pangulo. So stable di umano at kailangan lang obserbahan. So meron tayong mga tinitingnang senyales sa tiyan na pwedeng mag-signal na nagde-deteriorate ang pasyente or namamatay ang bituka mo. Pag biglang sumakit ang tiyan at matigas o yung tinatawag nating board-like abdomen, kasing tigas ng tuhod mo, big chance na pumutok na yan sa loob at kailangan ng operahan ng pasyente. Also, tataas ang white blood cells mo sa CBC or sa blood test. So, lalagnitin ka, hindi ka magkaka-jebs, at may hangin ka sa loob ng tiyan sa x-ray. Kaya although relatively stable lang, sometimes kailangan pa rin nating obserbahan. Pero balik Malacanang na kanina umaga. Siya po ngayon ay muling nagtatrabaho. Siya po ay nasa maayos na kalagayan at mamayang hapon po ay magkakaroon pa po siya ng 2 pribadong meeting. Maayos na kalagayan. Pero ano ba ang lagay ng Pangulo in the first place? Very unclear si Auntie Claire. Pasado alas 4 ngayong hapon, naglabas ng video si Palace Press Officer Claire Castro at kinumusta ang Pangulo. I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problema. Ang question dyan, what was he feeling before? So very, very unclear. What happened was I now have diverticulitis. Okay, sa wakas. So let's break it down. Ang sakit ni BBM ay diverticulitis. Diverticulum is Latin for side path or ibang daanan. Pag nagkaroon ka ng maraming diverticulum sa large intestine, ang tawag sa sakit mo ay diverticulosis or diverticular disease.
Kapag nabaga ang ilan sa mga yan, ang tawag dyan, diverticulitis. Itis means swelling. So kadalasan itong nangyayari sa sigmoid colon. At dahil bituka lang ang nakikita mo sa left lower side ng tiyan, pag palaging sumasakit ang tiyan mo sa part na yan, ang pinakaunang consideration natin dyan is diverticulitis. Pero ang diverticulitis mo can be present anywhere sa large intestine, from cecum up to sigmoid colon. So pwede ring lahat yan. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Dahil ito sa increased pressure mula sa loob, against sa wall ng colon mo, na kadalasang nangyayari habang tumatanda yung tao, dahil nawawala ang elasticity ng bituka mo habang tumatanda ka. So ang ending nagkakaroon ng outpouching or parang bulsa-bulsa sa palibot ng bituka mo. In up to 25% of cases, or isa sa 4 na kaso ng diverticulosis na uuwi sa diverticulitis. Kapag ang dumi mo na-trap sa mga bulsa-bulsa na yan at tumigas, nai-infect ito at namamaga ang mga diverticula. So sasakit ngayon ang tiyan mo. Magkakaroon ka ng sintomas ng impeksyon. So lagnat, high WBC sa blood count at pwedeng may makapakang bukol na pwedeng senyalis ng abscess or nana sa area ng diverticulitis. Yes, diverticulosis is quite common. Up to 50% ng mga tao edad 60 pataas ay meron ito. So bakit hindi masyadong sikat sa Pilipinas? Kasi nga, hindi uso sa mga Pinoy ang magpa-colonoscopy. So nakikita po ang diverticulosis sa colonoscopy. Yan, yan, at yan. Ang diverticulitis ay pamamaga ng bahagi ng large intestine na nagdudulot ng matinding pananakit ng tiyan. Ayon sa ASCRS or ang American Society of Colon and Rectal Surgeons, ideally lahat ng tao edad 45 pataas ay dapat magpa-screening colonoscopy, whether may history ka man or sintomas ng colon cancer or wala. So lahat, no exceptions. In other countries nagagawa yan, kaya nadadiagnose sila early ang diverticulosis. Sa Pilipinas hindi masyado, kasi nga wala tayong pera. So it is really quite common, lalo na sa mga matatanda. So kung may mga parents kayo na pabalik-balik ang abdominal pain, try niyong ipa-colonoscopy. Baka diverticulitis yan. Nakikita rin ang diverticulitis sa CT scan. Yan. And if ever na pumutok na yung bituka, nakikita mo rin yan sa x-ray ng tiyan. Ang bakterya mo, nagre-release yan ng hangin. In cases of leak, magkakaroon ng hangin sa loob ng tiyan, which does not usually happen kung walang butas. So, aakyat ang hangin na yan pag nakaupo ka. So, pupunta yan dito. Ang tawag dyan, pneumoperitoneum. Pneumo means hangin. Peritoneum is ang space sa loob ng tiyan. Pag nakita yan sa x-ray, meaning may butas ka somewhere. Ayon sa website ng Mayo Clinic, maaari ito magdulot ng diarrhea at pagdumi ng dugo. So, merong classification ang diverticulitis natin. So, ang tawag namin dito, Hinchey classification, named after Canadian General Surgeon Dr. Edward Hinchey. So, meron kang Hinchey 1, 2, 3, and 4. Pag 1 namamaga at nagkakaroon ka ng abscess or nana sa palibot ng diverticulum at sa apektadong bituka. Pag 2, ang nana umabot na or bumaba na sa pelvis. Pag 3, ang lining ng tiyan mo namamaga na rin. So kapag matigas or board-like na ang tiyan mo, meaning niyan umabot ka na sa stage 3. Kapag nabutas na talaga ang diverticulum at nag-leak na ang dumi mo sa loob ng tiyan, Hinchey 4 na yan. Maaari naman daw itong ma-manage sa pamamagitan ng tamang diet at pagpapanatili ng tamang timbang. Pinaghihinay raw ng doktor ang Pangulo pero tila imposible ito ayon sa kanya sa dami raw ng kanyang trabaho. The best way to prevent diverticulosis ay high-fiber diet at pag-inom na maraming tubig. So, lalambot ang jebs mo niyan. So, less pressure sa bituka mo para mag-form ng outpouching. Pag-iwas sa paninigarilyo, weight loss, at exercise para gumanda ang galaw ng bituka mo. Pero if ever na magana or diverticulitis na, ang management mo dyan will depend on the Hinchey classification. Pag type 1, pwedeng antibiotics lang and observe until humupa ang pamamaga at ang abscess. Kung 2, pwedeng percutaneous drainage or sisipsipin lang yung nana. Kung 3 at 4, may butas na at naglilik na. So, opera. So sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Okay, huwag kayo muna masyadong ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala, huwag kayo mag-alala. Actually, it can be life-threatening depending on the Hinchey classification. Kung stable and non-life-threatening, baka type 1 lang yan. Pero kung 3 and 4,
those types definitely require surgery. Actually, type 1 and type 2, pwedeng mag-opera ka pa rin. Ang type ng surgery mo depends on the type of diverticulitis. Pag 1 and 2, colectomy with anastomosis. So, nagets nyo? Hindi, di ba? So, let me explain. Colectomy, colon, large intestine. Ectomy, remove. So, tatanggalin ang part ng colon mo na may diverticulitis. Anastomosis. Ana, again. Stoma is mouth. Iko-connect again ang dalawang opening or mouth para makadaloy ulit ang JEPs. Pag 3 and 4, depende ang opera mo sa kung saang parte ang nabutas at kung stable ang pasyente or hindi. Dahil surgery is not one size fits all. Tinitimbang namin ang lahat ng options dahil ang ultimate end goal mo dyan is dapat buhay ang pasyente. So kung stable lang, pwedeng i-reconnect lang. Pero kung unstable talaga, baka need ng colostomy at mag-Hartmann's procedure. So speaking of Hartmann's procedure, let us address the elephant in the room. So this is the elephant. So hindi ko na rin ipopost kasi nga naglabas na ng official statement ang St. Luke's refuting the authenticity of this document. At dahil non-partisan ang vlog natin, no comment tayo. Pero dahil educational vlog tayo at curious kayo, i-explain natin kung ano yung Hartmann's. So Hartmann's procedure is named after Henry Albert Hartmann, isang French surgeon na unang gumawa at nagdetalye ng procedure na ito noong 1921. So ano ba ang Hartmann's procedure? Sa Hartmann's procedure, tinatanggal ang sigmoid colon or ang rectosigmoid colon in the case of low Hartmann's. So rectum, sigmoid. So recto, sigmoid. After tanggalin ang sigmoid mo, ang naiwang bituka mo dyan sa taas, ilalabas sa tiyan at magiging isang end colostomy. Colo, colon. Stoma, mouth. And dahil dulo na siya ng bituka, dyan nadudumi ang pasyente mo. Ang other end is sasarado. So ginagawa ito sa mga pasyenteng unstable na hindi pwedeng tumagal ang opera dahil nga delikado. At sa mga hindi magandang nutrisyon at pwedeng hindi dumikit ang bituka pag kinunek mo agad. So mabubuhay lang po ang mga pasyente na nakakolostomy. So if ever stable lang ang pasyente in the future, pwede rin namang schedule siya para i-reconnect ulit. So ginagawa din ang procedure na ito sa mga may colon cancer sa sigmoid colon, not just in diverticulitis. The rumors of my death are highly exaggerated. So whether you are pro or anti, kung may maganda mang naidulot ang sakit ni BBM, ito ay para maging aware tayo regarding diverticulitis. Again, it is not as harmless as they say. The mortality of diverticulitis increases as the Hinchey type increases. From just 1 to 5% for Hinchey type 1 up to 50% mortality for Hinchey type 4. Yes, that's literally 50-50. And to think that almost half of old people have diverticulitis na hindi man lang nila alam. It is important na magpa-screening colonoscopy pagtungtong ng 45 years old. Not just to check for colon cancer, pero pati na rin ng diverticulosis. May sintomas ka man or wala. So lahat, kumuha ng medical insurance. Pag-ipunan. Your body is your responsibility. Sa ibang bansa, colonoscopy is routine medical procedure. Sa Pilipinas, only 15% of Filipinos are aware na kailangan magpa-colonoscopy. Yung actual na nagpapa-colonoscopy talaga? No available data. Yes, mahal kung mahal, pero mas mahal at mas delikado magpa-Hartmann's. O diba, alam nyo na kung ano yung Hartmann's? May benefits talaga pag marites. So more than eating healthy and exercise, do the proper diagnostic test. The reality is, hindi lahat ng sakit nadadala sa tamang diet lang. Magpa-check up ka. Unahan mo ang sakit mo. So that's it for today's episode of Marites Files. See you again next week for another meaty surgical chisem. Till next time, surge on guys!